poon iyong pasikatin, kagandahan ng loobin, ng kabutihan mo sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sino bang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyong nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatansyahin ang magugugol para malaman kung sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ang lahat nang makakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna upo at pag-aaralang mabuti kung 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban ng may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat ng kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong kapatid. Pasensya na po kayo sa aking boses. Medyo nawawalan na po ako ng boses kasi po ang dami po activity doon sa aking pinanggalingang mission station at sa pagod po at sa pag-uulan nawalan ako ng boses. So hopefully, dahil after nito I will go to rest. Bukas may boses na ako kasi linggo at maraming misa doon sa aming mission station. Ako po ay lubos na natutuwa na makapiling kayong muli. Ito po yung aking ikalawang beses na nakapagmisa dito sa inyo pong komunidad. Kung naalala nyo po, parang nobina mas din ata yun. At ako po ay natutuwa sapagkat katulad po na dito nyo sa community, yung akin pong mission station, maliit din po. Mas maliit pa dito. Pero natutuwa ako kasi ang dami-dami ninyo. Diba? Hindi pa ba yan madami? Mukhang punang-puno na yung simbahan. Diba? Pero ganyan din sa aming community. Maraming nagsisimba. Maraming dumadalo sa banal na misa. Magandang senyalis yan sapagkat kitang-kita natin kung gaano kabuhay na buhay ang komunidad dito sa Soledad, sa Kamba. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid,
Narinig po natin sa unang bahagi ng ating mabuting balita na napakarami daw pong sumasamang tao kay Jesus. Alam niyo po ba kung bakit? Ito po yung ministeryo niya at itinala po ni Lucas lahat ng nangyari. So siya ay nag-umpisa sa Galilea, sa inyong Galilea sa north. Tapos siya ay pumunta sa Jerusalem, sa south. Pumunta siya sa north, papunta sa south. At dahil sa kanyang mga pangaral, pagpapagaling ng may sakit at pagpapalayas sa mga demonyo, pagtulig siya sa kanilang mga religious leaders at that time, maraming sumusunod kay Jesus. Noong nagsalita si Jesus laban sa mga Pariseo, di ba sabi niya sa isang bahagi ng tala ni Lucas, sabi niya, para kayong mga libingan, maputi sa labas pero punong-puno ng kabulukan sa loob. Tuwang-tuwa yung mga tao. Kasi parang sinasabi nila, ano ngayon, buti nga sa inyo. Mga mapagpanggap kayo. Nung kinriticize niya yung mga skriba because they are too rigid, with this letter of the law, nagbunyi din yung mga tao. Kasi hindi nila masabihan yung mga itong skriba at pariseo dahil sila ay matataas ang katungkulan sa kanilang pananampalataya. Kaya natuwa din sila nung pinagsabihan ni Jesus yung mayayaman, dahil sa kanilang attachments. If you would remember yung rich young man, diba? At yung mga taong may kaya sa buhay, tuwang-tuwa din yung mga tao. Pero noong humarap sa kanila si Jesus at sinabing, hindi maaring maging alagad kung sino mang umiibig sa kanyang ina, ama at asawa at mga kapatid, na tahimik silang lahat. Kasi sila na yung tinutukoy ni Jesus. Alam niyo kung gaano kahalaga yung pamilya sa kulturang ito dati. If you are not member of a sambahayan, yun yung pamilya na binubuo ng iba't ibang miyembro, extended family. Medyo pamilyar tayo dyan kasi dito sa Pilipinas, ganyan, di ba? Kahit nag-asawa na, nakatira pa rin doon sa nanay at tatay hanggang sa magkaapo na yung Pero yun, dati, yung sambahayan, mayroong malaking impluensya. Kasi ang bawat negosyo, they transact through that family connections. So if you don't have that connection, proper connections, wala ka. Hindi ka papansinin. Kaya nga, gayon na lang yung pagpapahalaga nila sa pamilya. Kasi when you are disowned by the family head, itinakwil ka, wala kang pupuntahan. Hindi ka tatanggapin ng isang pamilya. Diba? So, gano'n na lamang yung gulat nila nung sabihin ni Jesus, ang sino man na umiibig ng higit sa kanyang inaama na higit sa akin, na hindi karapat-dapat. Imagine niyo shock nila. Paano? Paano kami mabubuhay? Paano kami? This is more than mana. Of course, kasama yon. Pero, mas mabigat dito yung maraming mawawala sa'yo. You cannot even engage in business. So, mamamatay ka sa gutom, mamamatay ka ng dilat pag itinakwil ka. Imagine their feeling.
Panginoon, iiwanan namin. Kaya tahimik sila. Bakit? Kasi more than attachment, this is their life. This is their survival. Pag tumalikod sila, di patay din sila. Slowly. Di ba? Kaya nga, napakabigat ng tawag ni Jesus sa kanila. Iwanan niyo ang lahat. Alam niyo po, meron pa yang pwede pa nating tahakin yung landas ng pagninilay dun sa ginamit na salita ni Jesus. Pero, medyo mawawalan na ako ng boses. So, let us get to the point. Ang punto, hindi naman masamang mahalin si nanay, si tatay at ang ating pamilya. But put God first. Ang Diyos muna. Diba? Uunahin mo parati ang Diyos at ang lahat susunod na. Halimbawa, yung problema ni Pilemon at ni Onesimus at ni Pablo sa ikalawang pagbasa, it will be resolved kung isa sa buhay ni Pilemon yung turo ni Jesus na ituring ang bawat isa bilang kaibigan, hindi alipin. We can only grow in wisdom, sabi sa unang pagbasa, kapag tayo ay malapit sa Diyos na pinanggagalingan ng karunungan. Ganun kasimple. Kung gusto mong tunay lumago sa pananampalataya, carry your cross. Without suffering, walang purification, hindi ka babanal, hindi ka lalago sa pananampalataya. Ano lang yung mangyayari? You will just pretend, just like the Pharisees and the scribes at that time. Puro lang pagpapanggap. Sino bang ini-impress mo? Yung mga tao sa paligid mo that someday mamamatay din. Diba? Kung magpanggap ka, magbanal-banalan, ay makukuha ka ba dyan? Wala ka magiging dyan. Hindi madadagdagan yung buhay mo. But when we focus on the things that are important in our faith, nagpapalalim ng ating pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Tulad ng pananalangin, hindi natin kailangan pakinggan yung sinasabi ng ibang tao. Because what will matter to us, no? After being purified by the Lord, pagkatapos sa lahat ng purification process, ang mahalaga na lang sa atin, makasama siya sa langit. And I hope that is also your dream. Pangarap niyo bang pumunta sa langit? Parang onti lang yung narinig ko. Gusto niyo bang pumunta sa langit? Taas nga yung kamay na gusto niyong pumunta sa langit. Gusto niyo ngayon na ayaw niyo pa. Father naman. But whether you like it or not, darating yung araw, mamamatay tayo. Tignan nyo nga, pag-isipan, pagdilayan, kung mamamatay ba ako ngayon, saan ako pupunta? Until now, I am just pretending to be holy. And I'm particular with my outward appearances in this church. Saan ako dadalhin? So, dahil alam nyo na, begin now. If you are not yet there, at least mag-umpisa ka ngayon.
build a genuine relationship with the Lord. Kahit walang makakita, ang mahalaga, malalim ang ugnayan mo sa Diyos. Ilingin natin ang pagdarasal ng ating mahal na santo. Pangalawang patron ng ating parokya, Santo Nicolas de Tolentino, na siyang kilala sa debosyon para sa kaluluwa ng mga kaluluwa ng purgatorio. Lingin natin ang kanilang pananalangin na nawa. Tayo din sa kanilang pananalangin ay malapit sa Diyos. Amen.